Good morning, peace be with you, and welcome to episode 11 of Our Brand Doctor. In the previous episode, we talked about the state of the Catholic Church in the Philippines, that it's getting weaker. And what do you do in the context of marketing and branding and advertising? We need to remind people about the benefits, about the advantages. Anong pakinabang, anong kabutihan ng ating simbang Katoliko? We need to return to our roots and go back to basics. We need to relaunch the Catholic Church. Jesus, the Son of God, our Lord and Savior, the Redeemer of all mankind, became man for one purpose and one purpose alone: to save us from sin and death. Before leaving, He founded the Catholic Church for also one purpose and one purpose alone: the salvation of souls, and appointed Peter as his successor. Now, for those of us who may be entertaining doubts about their faith, or agnostics, even the atheists, if you're thinking about how do you prove all this is not fake news, we were not there 2,000 years ago, so we are not eyewitnesses. The Bible was written many years after Jesus. We were not there either. How do we know that the Bible is true? It is the Word of God. I'm not a theologian. I'm not an expert in the Bible, in Scripture. I'm not a priest or a member of the religious. But in my humble opinion, this is how I would explain it. Let's look at the lives of the apostles. The 12 or 11. The 12 to replace Judas. The 12 apostles. When Jesus left, how did they live their lives? Did they go off on their own and set up their own little church? Or were they all faithful to the teachings of Jesus Christ? They were faithful. Not only that, here's the kicker. Friends and family, mga kapanalig, kung kayo nagdududa, ito po ang pinaka. Paano po natin patutunayan na si Jesus ay hindi fake news? Lahat po ng mga apostoles niya, ang kanyang 12 apostoles, namatay sa pamamagitan ng matinding parusa. Crucifixion, decapitation, beheading, all of them except St. John. Let me ask you this question now. Kung kayo ay isa dun sa 11, 12, papayag ba kayong pugutan ng ulo o ipako sa krus kung hindi ninyo nakita ang mga milagrong ginawa ni Jesus? Nakita po nila ang lahat ng milagrong ginawa ni Jesus. Nakita nila bumalik siya sa resurrection. Kaya sila pumayag na magpapako sa krus at magpaputol ng ulo para sa pagmamahal si Jesus at sa Diyos. Kaya sila lahat nasa langit. Yan ang pinaka-importanting pruweba, ebidensya. Hindi fake news si Jesus. Pagkatapos po ng mga apostoles, sumunod ang mga early Christians, ang mga naunang mga Kristiyano. Noong panahon na yun, wala pong malalaking mga simbahan, wala rin mga chapel. Okay, saan po sila nagbibigay ng papuri sa Diyos? Sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya ang kanilang mga bahay ay tinatawag domestic church ang bahay. At ang tatay ang siyang domestic priest. Doon po sila nagwo-worship sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, nasa na po ang ating mga kalalakihan, ang ating mga husbands, ang ating mga fathers? Malamang nasa labas ng simbahan, nagsisigarilyo o naghihintay dahil lumalabas, ayaw makinig sa sermon o homilia. Hindi ko maganda yon. Bakit? Meron pong isang research ginawa sa Switzerland. Mag-google po ninyo yan, no? Research na nagpapatunay ang mga anak po, ang mga kabataan, hindi po sumusunod sa kanilang mga nanay, okay, sa larangan ng pananampalataya. Sumusunod ang mga kabataan sa kanilang mga tatay. Kahit ganong kareliyoso, palasimba ang nanay, kahit araw-araw pa yan, pag ang tatay hindi nagsisimba, ang tatay hindi nagmamahal sa Diyos, asahan ninyo, yung mga anak susunod sa tatay. Yan po ang resulta ng survey na napatunayan na din po sa ibang mga bansa. Ang tatay ang sinusundan ng mga anak sa larangan ng pananampalataya. Ngayon, pag alam niyo yun, halimbawa, ako si Satanas, ako ang demonyo, sino uunahin kong iligaw sa isang bahay, sa isang pamilya? Uunahin ko bang tuksuhin ang mga anak? O si misis? O uunahin kong iwala sa landas ang ama ng tahanan? Natural, ang ama. Pag aking nalokong ama
okay, ng alak, babae, sugal, o kung anuman, okay, ng mga kademonyohan, susunod na yung mga anak. Yun po ang nangyayari ngayon. Kaya kayo mga misis, huwag nyo masyadong asahan na yung mga anak nyo susunod sa inyo. Ang dapat ninyong trabahuin ay pagdasal at mag-ayuno kayo, mag-fasting and abstinence, ay ibalik ang inyong mga asawa, mga lalaki. Ibalik sa simbahan, ibalik sa Diyos. Pag siya bumalik, sama-sama na ang mga anak. So please remember this. The apostles did not die for a lie. They died for the truth. So in concrete terms, how do we relaunch the church? First of all, with a very good introspection, self-introspection. Saan ba tayo nagkulang? Tayo mismo, kaparian, mga obispo, at ang mga laiko. Okay? Tayong mga mister, mga misis, at maging mga anak. And then let's remember, the most important prayer is the holy sacrifice of the Mass. Because not only are you praying, you're also sacrificing. And not only are you sacrificing an animal, like a sheep, or not only are you sacrificing or offering bread and wine, we are offering the body and blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, the Son of God. That's why it's a supreme form of worship, the holy sacrifice of the Mass. Some people would call it a Sunday obligation. Sa amin po, hindi po obligasyon yan. Hindi po yan obligasyon. Okay? Pabigat. Yan po ay pribilehiyo. Yan po ay benepisyo. Yan po ay blessing na pinagkaloob sa atin ni Jesus, na maaari natin siyang tanggapin sa araw-araw, sa linggo-linggo. Mga kapanaling, isipin po natin, kahit ang mga anghel, hindi po nabigyan ng ganyang biyaya na pwedeng tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo sa kanilang mga katawan. Kinaiingitan po tayo ng mga anghel sa langit. So, wag po sana natin tingnan na obligasyon yan linggo-linggo. At kung kayo po ay may problema, lahat naman po tayo may problema. Personal, family, job, career, school, financial, physical, illness. Diyan po tayo magpunta. Linggo-linggo. Yan po ang ating hindi weekly obligation, kundi weekly therapy. Libre ang Panginoon, si Jesucristo. Matatanggap po natin. Mapapalakas po tayo. Ba't po siya nagpunta rito? Ano sabi niya? I have come that they may have life and have it to the full. Kaganapan ng buhay. Kaganapan ng Pilipino. Kaya dito po, sa ating Our Brand Doctor, ang aming palaging sinasabi, for the glory of God and the fullness of the Filipino. Sa kaluwalhatian ng Panginoon at kaganapan ng Pilipino. The holy sacrifice of the Mass. First and foremost, the center and the roots of Christian life, according to St. Jose Maria Escrivá de Balaguer. The summit and the source of Christian living, according to our beloved healing priest, Father Fernando Suarez. At kung dadalo po tayo sa misa, isipin po natin, dapat tayo ay makilahok, participate actively. How? By listening to the Word of God, listening to the homily, the words of the priest through whom the Holy Spirit speaks, and responding audibly, praying audibly. Ito pa, singing. Hindi po performance or concert ng choir ang misa. Napapalakpan lang po natin. Tayo po hinihikayat na kumanta rin. Sabi nga ni St. Augustine, sabi niya, he who sings prays twice. Why? Magdadasal ng mga salita at kumakanta buong puso, buong kaluluwa. Diyan po natin mapapakita ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Participate actively in the Mass because there is the benefits. May pakinabang, may kabutihan. Mahihilom po kayo. Masasagot ang inyong mga dasal. At natural, pag tayo ay tatanggap ng komunyon, kinakailangan din po natin nasa state of grace. Ibig sabihin, malinis ang ating kaluluwa. Wala po tayong kasalanang mortal. Maring merong venial, yung minor, pero walang mortal. Napakaganda po ng binahagi ng aming Pura Paroko sa St. Benedict Parish sa Silang, Cavite, si Father Dan Paraiso. Kanyang inahaling tulad ang pangungumpisal sa ating pangkaraniwang ginagawa sa araw-araw. Araw-araw, tayo nadudumihan. Kaya tayo naliligo. Tayo ay nagsisipilyo.
Tayo ay naglalaba dahil nadudumihan ang ating mga damit, naguugas ng mga kotse, sa linggo-linggo, nadudumihan. Ang ating bahay, nililinis araw-araw. Ganon din daw po, sabi ni Father Dan, ang ating kaluluwa, napakalinaw, napakaganda. Kaya atin pong linisin ng malinis at periodically ang ating mga kaluluwa para ating matanggap ng malinis ang katawan at dugo ni Kristo at babaha ng grasya. Pangalawa, bukod sa misa, ang Santo Rosario. Halos lahat po ng mga santo, simula nung pinakilala ng Mahal na Birhen kay Saint Dominic, Santo Domingo, ang Rosario. Ito po ang dalawang pinaka-importanting devosyon. Ang Holy Sacrifice of the Mass, na nandiyan ang sakramento, at ang Holy Rosary na siya isang devotion. Bakit? Kasi si Mama Mary, siya po ang naging matagumpay sa pagpalayas kay Satanas at sa mga demonyo. Okay? Siya po ay kinatatakutan ni Satanas at ng mga demonyo. Malaki pong sacramental, malaki pong tulong ang sacramental na Rosario. At huwag po nating isipin na gawa-gawa lang ng tao ang mga salita ng Rosario. Dahil kung babalikan po natin, saan ba nanggaling ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hindi po gawa-gawa yan na kung sino-sino. Yan po ang mga salita ng Anghel, Saint Gabriel the Archangel, ng Annunciation. Sinabi niya, Hail, full of grace, the Lord is with you. Salita ni Anghel yun. Saan ba nanggaling yung salita na yun? Di sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos mismo nagbibigay ng parangal kay Mama Mary. Hail, full of grace, the Lord is with you. Saint Gabriel yun. Tapos sumunod, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hindi po galing kung kani-kanino lang ang blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Kanino galing? Sa pinsan ni Mama Mary na si Santa Elizabeth. Okay? At babalikan po ang ating Biblia, at bago niya binigkas yun, anong sinabi sa Biblia? Balikan po natin. She was filled by the Holy Spirit. So, Diyos na naman po ang nagsasalita. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Galing kay Saint Gabriel. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Galing kay Saint Elizabeth, who was filled by the Holy Spirit. So, both were words from God. Ito pa po ang napakaganda na biyaya ng ating simbahan. Kung tayo ay magdasal ng Santo Rosario na buong pamilya, meron po tayong tatanggaping plenary indulgence. Ano po yung plenary indulgence? Yan po ang complete remission ng lahat ng punishment. Ibig sabihin, wala na tayong parusa dadaanan sa purgatorio, provided we have the usual conditions that we pray for the Pope, we go to confession, and we also receive Holy Communion a few days within, even before or after we pray the Holy Rosary. Napakaganda po. So, lahat po ng instrumento, lahat ng biyaya, lahat ng sakramento at sakramental, ibinibigay po sa atin, pinagpapakaloob sa atin para sa ating kabanalan. Meron din po akong ipapakilala na isang debosyon, napakalakas po nito. Bihira pong magpakita si Jesus. Sa buong 2,000 taon, 2 beses lang po siya nagpakita. Isa kay Saint Mary Margaret Alacoque. Okay. At siya ay nagpakita, nagbahagi ng kanyang Sacred Heart of Jesus. Ito pong nasa aking likuran, okay? The Sacred Heart of Jesus. At meron po siyang ibinigay 12 pangako sa lahat ng susunod sa First Friday devotion ng Sacred Heart of Jesus. Una sa lahat, kapayapaan at pagmamahal sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga tahanan. At marami pa ho yan. Hanggang sa pag tayo mamamatay na, ay siguradong siya ay nandoon at sisiguraduhin niyang hindi tayo mapupuntang impyerno. Yakapin po natin ang biyayang pinagkakaloob ng ating Lord and Savior Jesus Christ sa kanyang banal na puso. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang napakagandang mensahe ni Saint Jose Maria Escriva de Balaguer. Okay? Siya po ay isang Spanish priest na nagtatag ng Opus Dei at ang turo po niya napakaganda. Hindi lang po ang mga kaparian ang pwede maging banal ito, kundi pati po mga laiko. Tama naman po siya. Kung babalikan po natin, ang unang mga santo ay si San Jose at si Mama Mary na karpentero
at isang may bahay, housewife. Hindi po sila madre o pare, pero naging santo po sila. Okay? So, lahat po tayo mga ordinaryo mga Katoliko, pwedeng maging banal, pwedeng mapunta ng langit. Isa pa ho na pwede natin gawin para ating mapalakas ulit ang ating pananampalataya at tayo mabigyan ng biyaya. Okay? Karamihan po sa atin mga laiko, may mga trabaho, may mga doktor, mga lawyer, engineer, accountant, mga bankers, okay, mga magsasaka. Ang napansin ko po, hindi po natin napagdarasalan ang ating mga patron. Bawat trabaho, bawat occupation, meron po tayong patron na pwede nating hinga ng tulong. For example, lahat ng mga politiko, lahat ng mga lawyer, kay St. Thomas More, lahat ng mga doktor, mga nurse, kay St. Luke, lahat ng mga sundalo, mga kapulisan, kay St. Ignatius, lahat naman po ng mga ekonomista, mga bankers, mga accountant, ay si St. Matthew. At siya po yung dating tax collector kung natatandaan ninyo. At lahat ng mga magsasaka, si San Isidro Labrador. Lahat ng mga mangingisda, natural, si San Pedro. Para sa inyong 1 milyong mga negosyante, kasi 1 million daw ang mga registered na mga micro, small, medium enterprises sa buong kapuluan. 1 milyon, maramang higit pa yan. Marami pa mga nagnegosyo on the side. Kaya sa atin pong mga negosyante, mga businessmen, nasa marketing, nasa sales, nasa advertising agency, nasa finance, accounting, nasa production, lahat po tayo, meron din po tayong patron, patron saint. Ang pangalan niya, Saint Homobonus, who's an Italian merchant, very wealthy. Dasalan po natin siya dahil hindi lang po siya yumaman, naging bilyonaryo, at nagpatayo din siya ng maraming simbahan, monasteryo, kumbento, seminaryo, maraming eskwelahan, orphanage at mga ospital. Kaya po siya ang patron saint ng mga businessman. In other words, maaari po kayong maging matagumpay na negosyante, mayaman, okay, milyonaryo, bilyonaryo, pero pwede rin kayong maging banal. Hindi po nangangulugan pag tayo maging negosyante, hindi na tayo magiging banal. Mali po yun, pag-iisip na yun. Ito na nga, Saint Homobonus. Okay, i-google ninyo, makita nyo ang kanyang larawan, download nyo, makita nyo ang kanyang dasal. Dasalan po ninyo para maging matagumpay ang inyong mga negosyo. Mga kapanalig, tandaan po natin, may misyon ang Pilipinas. And for the past 500 years, we have failed miserably in this mission. What is our mission? Balikan po natin ang ating kasaysayan. 1521, 1519, nung lumuwas sina Magellan mula sa Spain, mula sa Portugal, papunta sa Asia. Hindi po nila hinahanap ang Pilipinas. Wala silang pakialam sa Pilipinas. Wala silang interest. Ang hinahanap nila, Moluccas, the Spice Islands sa Indonesia. Pero sa kasawiang palad o kabutihang palad o divine intervention, napadpad sila sa Limasawa. Dito po sila dinadala ng Diyos sa Pilipinas. Tayo po dapat nanatiling mga pagano. Hindi tayo dapat Kristiyano. Dapat Indonesiang Kristiyano. Yan ang pakay nila. Pero sabi ng Diyos, hindi. Ang Pilipinas, okay, diyan kita, okay, dadalhin para ma-Christianize ang Pilipinas. At nang dumating po sila, hindi po tayo katulad sa South America na marami pong milyon-milyon ang pinatay para po ma-evangelize, ma-Christianize. Sabi ko nga we may not be the chosen people of God. Those are the Jews. We are the people who have chosen God. We were not colonized by the sword. We were Christianized by the child. Ano po ang mission ng mga Katolikong Pilipino? To evangelize Asia. Asia is the largest continent in the world. Over 4 billion people live in Asia. It is also the continent with the smallest percentage of Christians, let alone Catholics. After 500 years, we have failed to evangelize Asia. We are not doing a job. Sa buong Europa, pahina ng pahina ang simbahan. Ngunit sa Africa, palakas ng palakas ang simbahang Katoliko. Sa Amerika naman, ang Latin America, pahina ng pahina ang simbahan. Samantalang sa North America, that's right, the US and Canada, palakas ng palakas ang simbahang Katoliko. Dito sa Asia, pahina ng pahina ang simbahan sa Pilipinas. Subalit,
sa ibang bansa, katulad ng Japan, Korea, Taiwan, even China, even Singapore, Vietnam lalo na, and even Indonesia, palakas ng palakas ang simbahang Katoliko. Pag nilayan po natin mga kapanalig, meron na po tayong dalawang santo sa awa ng Panginoon, thank God, and thank you to San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod. Parehong laiko, parehong martir. Pero kung ihahambing po natin ang Pilipinas sa ibang bansa sa Asia, medyo kulela tayo. Kulela. Bakit? Sa China, 120 ang kanilang martir. Sa Japan, 260 ang kanilang martir. Sa Korea, hanggang 1,200 ang kanilang martir. At ito na po, sa Vietnam, hulaan nyo kung gano'ng karami. 150,000 ang mga Katolikong nagbuwis ng buhay para sa Diyos at para kay Jesus sa Vietnam. Hanggang 300,000, not 3 or 30 or 300 or 3,000. 300,000 Catholics in Vietnam became martyrs. Kaya po, napakalakas po ng simbahan sa Vietnam. 7 milyon lang po ang kanilang mga Katoliko kumpara sa ating 80 milyon. Ngunit mas marami silang mga madre at parami ng parami ang kanilang mga kaparian kumpara sa mga Pilipino. Ganon ang nagagawa kapag catechized. Dito, 6% lang po ng ating mga kabataan ang nagdumaan sa catechism. Sa Vietnam, 96%, hindi 6%, 96% ang dumaan sa Catholic doctrine. Naturuan, hindi lang puro dasal. Kaya naman sa Vietnam, 98% ng Katoliko ang nagsisimba. Hindi katulad dito. Mahiya naman po tayo at matuto rin po tayo sa Vietnam. Ito po nakaraang linggo, we celebrated the solemnity of the feast of Jesus Christ as King of the universe. It's the last Sunday of the liturgical calendar. Darating na po tayo sa Advent. Ano po ang tema ng Biblia, ng Gospel? Okay? Nitong nakaraan na linggo, kung tatandaan natin, ito po ang Gospel of Matthew, chapter 25, verses 40 and up to 45. Kung saan si Jesus sinabi niya, sa katapusan ng mundo, sa huling paglilitis, hihiwalayin ko ang mga tupa sa mga kambing. Paano? Ang mga nagpakain sa mga gutom, nagbigay ng tubig sa mga uhaw, nagbigay ng damit sa mga hubad, at nagbigay ng shelter sa mga homeless. Ang mga tupa, dito kayo sa langit. Samantalang ang mga kambing na mapupuntang impyerno, ang hindi nagbigay ng pagkain, nagbigay ng inumin, hindi nagpabahay o hindi nagbihis ng mga hubad, ang hindi mga tumulong sa mga may sakit at ang mga nasa preso. Ang tanong ng mga kambing, kailan namin kayo hindi binigyan ng pagkain at inumin? At ang tugon ni Jesus, whatever you did not do to the least of my brethren, you did not do unto me. And that's why, mga kababayan, friends and family, enrich the poor. Enrich the Lord. Payamanin ang mahirap, payayamanin natin si Jesus. Kailangan ba ni Jesus ang ating kayamanan? Hindi. So, kanino ibabalik ni Jesus ang kayamanang iniaral natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap? Ibabalik niya sa atin ng hundredfold. Agree or disagree? To end this episode, let's remind ourselves, what does the church teach us about the purpose of life? It is to know God, to love God, and to serve God. Tama po ba? Yan ang nasa Catechism of the Catholic Church. Ako, sisimplihan ko na lang po. Isa na lang. It's to please. Pasiyahin nyo ang Panginoon sa inyong pamumuhay, sa inyong pag-iisip, pagsalita, paggawa. Pasiyahin nyo. Paano? Sa pagmamahal sa inyong kapwa, katulad ng pagmamahal sa inyong sarili. Thank you, God bless you, and peace be with you. Thank you very much for joining us. If you like what you heard, please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell to notify you of our next videos. Thank you, God bless you, and peace be with you.